kailanman hindi magbabago. Ang sinisigaw nitong aking puso. Aling Belia. Ay, isang napkin po. Ay, isang napkin nga dyan. Abot mo. Ah. Yung ba asawa mo? Yamak na magandang lalaki ako dyan. Sumaba na ka kita. Aling Belia, pagsabihan niyo naman yung anak niya. Bastos ng bibig eh. Tinutulungan lang naman kita eh. Sabi nila, hindi ka raw maanak ng asawa mo. Ako, subukan mo. Kahit marami, pagbibigyan kita. Tao daw ay pantay-pantay sa mata ng ating batas. At lahat tayo ay may karapatang makamit ang hustisya. Pero paano kung ang nasasakdal ay ang iyong asawa at naniniwala kang wala siyang kasalanan? Hanggang kailan ka magtitiis at hanggang saan mo siya ipaglalaban? Ito po ang nakakaantig na salaysay ng isang mag-asawang dumanas ng matinding kalbaryo sa ngalan ng hustisya. Ito po ang totoong kwento sa likod ng krimen sa ngalan ng puri. Hey! Uy! Basta. Sa wakas, haba-haba ng pila pero nakuha ko na rin yung original na titulo ng lupa ng Lolo Jericho. Buti naman. O ikaw, gusto ka na? Ako naman, kakagaling ko lang ng BIR. Nakuha ko na yung clearance ko. Teka, ba't mo ba talaga kailangan yung BIR? Mag-OFW ka ba? Paano na pag-aaral mo? Hindi na daw ako mapapag-aral ni nanay. Kaya mamamasukan na lang ako bilang kasambahay para makatulong ako sa mga kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Habang pinag-aaral pa ako ni ate, magkatrabaho na rin ako. Makaipon. Tapos, makakasalan kita sa lalong madaling panahon. Pangako. Obet naman, alam naman natin matagal pa yun eh. Hindi ko naman masusuwa yung nanay ko, diba? Alin, mahal na mahal kita. Gagawin ko lahat para sa'yo. Lahat-lahat. Kaya huwag ka na malungkot, hindi bagay sa'yo eh. Basta bukas, susunduin kita ng umaga, ha? O, sige, sige. Teka, kanina itong kotse na to? Maganda pa, puting-puti, oh. Oh, may bisita pa kayo. Sige, sige. Pasok na ako sa loob, ha? Sige, bukas, ha? Susunduin kita. Sige, sige. Love you. Love you. Nay! Ay. Oh. Etong si Billy, kanina pa ito nag-aantay. Bay, matagal-tagal na nagtsatsaga manligaw to sa'yo, ah. Ferlyn, malapit na pala akong mag-migrate sa Canada. Kaya kung pwede sana...
Nay, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na may nobyo na ako, si Obet? Obet, yung mahirap pa sa daga. Alam mo anak, itong si Billy, pupunta to sa ibang bansa. Kikita to ng malaki sa abroad. Aba balang araw pwede ka pang ipetisyon nito eh. Mahal na mahal ko si Obet. Mahal din niya ako. Nay, sana maintindihan niyo yan. Pagmamahal, lecheng pag-ibig yan. Sa tingin mo, mabubusog ka dyan, ha? Eh ito, dolyarang isusuporta sa'yo, di ba, Novelina? Arlene, pwede mong pagpatuloy ang pag-aaral mo. Ako nang bahala. Pati mga kapatid mo, susuportahan ko. Abay, dapat kasali ako dyan, ha? Billy, pasensya na talaga. Pero, mahal ko si Otep. Siya lang yung mahal ko. At malapit na kaming ikasal. Ano? Sige. Arlene! Arlene! Bumalik ka dito! Suplada! Suwain! Mistulang sina Romeo at Juliet, sina Obet at Arlene. Dahil kahit ano ang mangyari, at kahit sino ang pilit na manghimasok sa kanilang pag-iibigan, nanatili silang matatag para sa isa't isa. Makalipas ang 1 taon, nagpakasal sa huwes sina Obet at Arlene. Nangupahan sila sa isang maliit na kwarto. Pero sa kasawiang palad, napilitan si Obet na tumigil din sa pag-aaral ng kursong accounting dahil wala nang pantustos ang kanyang ate. Napilitan si Obet na maghanap ng trabaho at namasukan na lamang bilang isang konduktor ng bus. Bango! Pala, nag-usap kami ni Paring Oka. Nireto niya ako sa amo niya. Kaysa daw magkonduktor ako, magmamanehan daw ako ng taxi. Mas malaki ang kita. Kaso, ang inaalala ko, madalas akong wala dito sa gabi. Sabi ni Paring Oka, minsan daw yung duty, 24 oras. Oh, di okay lang yun. Ikaw naman, huwag ka na masyadong mag-alala sa akin. Kaya ko naman yung sarili ko. Masyado ka namang napaparinig. Mahirap na. Diyan pa lang sa labas, ang daming loko-loko. Tingnan mo naman yung kaseksihan ng asawa ko. Mga loko-loko dyan, kahit matanda, pinapatos ng mga siraulong yan. Pero, para makiipon tayo, gagawin ko. Alang-alang sa'yo at sa magiging anak natin. Oo nga, tungkol dyan, may papakita pala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala dyan. Pwede naman tayong mag-try ulit. Try and try again. Kung gusto mo, pagkatapos natin kumain, subukan natin ulit. Ha? Magkakaanak tayo, huwag kang mag-alala. Gusto mo, huwag tayong kumain. Halika na eh. Halika na. Subukan na natin ulit. Ha? Nakakainis na kasi. Huwag kang mag-alala. Susubukan natin. Patukan ka talagang bata ka, kaya aga-agay naglalasing. Diyos ko, yung mo sana tong anak ko. Diyan ka magaling mga manyak na mga bagong salta. Paduling ka sana sa kakatitin mo. Ano, napadaan ka dito? May hinatid ako dyan sa kabila. Kaya naisipan ko na rin na puntahan ka para makasiguradong wala nang gugol sa'yo rito. Oo naman. Napaka-protective mo naman. Okay lang ako dito, huwag kang mag-alala. Bibili lang ako dito kala Aling Belia. Nansin na ba yung kumag na yan? Masama ng tingin sa'yo eh. Yan. Anak ni Aling Belia. Tambay pero huwag kang mag-alala dyan. O sige, bibili na ako ha. Sige. Hintayin kita. Sige. Aling Belia. Isang napkin po. Ay, isang napkin nga dyan, abot mo. Yung ba asawa mo? Yamak na magandang lalaki ako dyan.
Sumabaanak kita. Aling Belia, pagsabihan niyo naman yung anak niya. Bastos ng bibig eh. Nako lahat na ng santo tinawag ko na, dinasalan ko. Pati nga kidlat, ayaw na tumalabi. May bibiling ka pa? Wala na ho. Sige, salamat. Sige. Oh, sige. Ingat ka, ha? Oo, layo pa ako sa boundary. So, mauna na ako. Ingat ka sa biyahe, ha? Pagbalik ko, ganda mo. Ingat ka na naman. Sige. Sige. Binabastos ka ba nung lalaki? Ha? Sinong lalaki? Yung lasing sa tindahan kanina. Yun. Bastos naman talaga yung bibig ng lalaki yun eh. Sama ka ng tingin sa'yo eh. Pati sa akin. Gano'n naman yata talaga yun. Mukhang sisiga-siga lang. Pero mukhang takot naman sa nanay niya. Nagtanong-tanong ko dyan sa labas. Medyo pagkamanyak nga daw yung si Jude na yan. Jude. Udas ka mo. Han, mag-iingat ka ha. Nag-a-addict din daw yan. Mga asawa ko, napaparaning ka ba? Huwag ka mag-alala. Safe naman ako dito. Lagi ko nilalak yung pinto. At saka hindi naman ako lumalabas eh. Kasi naman, sexy at ganda ng asawa ko eh. Katakataka ba naman na pinagnaasahan ka ng iba? Ha? Pero pasensya na lang sila dahil akin ka lang. Ay! Naku, ang bulerong Ha? talaga. Handa na ako, Han. Ubusin mo yung pagkain mo. Pwede pa naman mamaya eh. Dito na lang, kuya. May tagos ka. Ha? Sabi ko, may tagos ka ng dugo sa likod. Baka hindi masyadong kumapit yung napkin mo dun sa ano mo. Ang bastos mo talaga, no? Hindi mo ba ako titigilan? Ikaw naman, tinutulungan lang naman kita eh. Sabi nila, hindi ka raw maanak ng asawa mo. Ako, subukan mo. Kahit marami, pagbibigyan kita. Hindi ka lang pala talaga bastos, no? Chismosa ka pa. Pwede ba tigilan mo na ako? May asawa na akong tao. Ano ba naman yung tumikim ka ng iba? Paminsan-minsan, tikman mo ako. Baka magustuhan mo. Bastos ka talaga, no? Bastos kang hayop ka! Pag hindi mo ako tinigilan, isusumbong lang kita sa asawa ko. Sigurado akong wala ang asawa. Kaya sa akin ka ngayong gabi, aanakan kita.
Hindi mo kasalanan. Obet! Sumunod ka sa akin, ha? Teka, pumasok ka. Pumasok ka na sa loob. Sige na, pumasok ka na sa loob. Pumasok ka na. Tignan mo yung kamay ng mama. Puro tubo. Ano, paraho? Ay, ito po. Napatay ako ng tao. Obet. Napatay ako ng tao. Obet, pinagtanggol mo lang ako. Obet, pinagtanggol mo lang ako. Kapag hindi mo ginawa yun, tayong dalawa yung mamamatay, ha? Kahit na. Arlene, nakapatay pa rin ako ng tao. Anong gusto mo mangyari ngayon? Ano bang tamang gawin? Paano kung pupunta na lang tayo sa Pangasinan? Dun sa Lolo Jerry mo? Di ba sabi naman niya pwede tayo pumunta doon? Hindi. Hindi tayo pwedeng tumakas. Hindi tayo makakatahimik hanggat hindi tayo umaamin sa krimen. Ha? Saka dinipensahan lang kita. Wala akong kasalanan. Wala tayong kasalanan. Obet! Obet, saan ka pupunta? Obet! 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 Obet, sandali lang! Pwede mo tumigil ka sandali! Obet! Obet! Natatakot ako. Anong gawin nila? Baka mapano ka. Pag tumakas tayo, ipapahantin nila tayo. Magiging mga kriminal tayo. Saka wala akong kasalanan. Malinis ang konsensya ko. Kaya hindi nila pwedeng ikulong. Nagtangkahampong rape ng asawa ko. Nakapatay po ako. Laking gulat ni na Obet at Arlene nang hindi na sila pinakawalan ng pulis at sila'y binitbit sa Camp Karingan. Doon ay dininig muli ng police investigator ang kanilang salaysay. Sa kabutihang palad, dahil walang complainant, hindi na-detain ng matagal si Obet. Iimbestigahan pa raw ang kanyang kaso bago siya tuluyang ipapawalang bisa. Mahirap yata pumasok siya ngayon makiramay. Ilang beses ko ba uulitin sa'yo? Wala tayong kasalanan. Tara na. Saan nagpasabi ang kapatid ni Jude? Hindi daw siya galit sa atin. Tara. Ikaw ba si Obet? Arlene? Ako si Cecil. Galing akong Taiwan. Naikwento na sa akin ng lahat ng mga taga rito kung ano talaga yung nangyari. At may mga kapitbahay kayo na nakarinig ko ano nangyari nung gabi na yon. Naniniwala akong wala kayong kasalanan. Salamat. Nakikiramay po kami. Sa totoo niyan, tinapakan lang po namin ang loob namin para magpakita dito. Huwag kayong mag-alala. Hindi kami magsasampa ng kaso. Alam niyo, matagal na rin kalbaryo yan sa amin si Jude. Nakakatawa mang aminin pero isang kaluwagan sa aming dibdib ang pagkawala niya. Paano? Wala na siyang masasaktan. Wala na siyang nanakawan. Lalo tigil. Wala na siyang pagsasamantalahan. Cecil! Lumayo ka at hindi mo alam ang mga pangyayari. Aling Belia, nakita niyo naman ho kung paano ko bastusin ang anak ninyo. Dahil may mga babaeng
nire-respeto. May mga babaeng kabastos-bastos. Yung mga babaeng tukso, naninira ng pamilya. Kaya kami iniwan ng tatay ni Jude dahil sa isang babae. Ngayon, pati ako iniwan ng anak dahil sa babae. Nay! Oo! Nanay ako! Alam mo, kahit nakakaya ang pinagkagagawa ng kapatid mo, ina pa rin ako. At walang sino man may karapatan pawiin ang buhay niya. Diyos lang ang may karapatan magparusa sa kanya. Kaya pagdudusahan niyo ang ginawa niyong pagpatay sa anak ko! Habang buhay kayo, hindi matatay, inay! Isusumpa ko kayo ng kaluluwa niyo, hindi matatay ni kailanman! Ay, tama na! Oo. Pasok kayo. Pasok kayo. Oo. Hawakan ng Diyos. Hawakan ka ng Diyos. Pasok kayo. Halika kayo. Mula nang ilibing si Jude, wala nang narinig sina Obet at Arlene tungkol sa krimeng kanilang hindi sinasadyang kinasangkutan. Nagpasya sina Obet at Arlene na lumuwas sa Pangasinan at doon na manirahan ng tahimik sa bahay at lupain ng lolo ni Obet. Hindi nila inaasahan na kasabay sa pilit na paglimot sa nakaraan, mabibiyayaan sila ng Diyos ng isang anak na babae. Sa wakas, ay natupad na ang pinakamimiting pangarap ni Obet na makabuo sila ni Arlene ng isang pamilya. Sarap naman ng hinandaan ng asawa ko. Ang dami-dami. Siyempre, naisip ko, paborito mo yung adobo, di ba? Kaya kailangan kasama talaga yan dyan. Mamaya na yan, kain na tayo. Sige. Handa ko pagkain rin. eh. Oh, anak! Anak. Para sa akin ba to? Sweet naman ng anak ko. Siguro niningi ka, no? Ang tatay naman, hindi po ba bumalik lang para ipakita na mahal ko kayong nanay? Naman! Napaka-sweet naman yan. Eh, syempre, nag-iisang baby yan, kaya ganyan yan. Spoiled na spoiled yan, eh. Han, kung sundan na natin to si baby para hindi na siya yung bunso. Sundan na? Gusto mo na ba ng kapatid? Nako. Gusto mo ba yan? Sige pa, tapos ako na lang po mag-alaga sa kapatid ko. Promise, hindi po ako magsiselos. Promise mo yan? Apo. Sweet talaga ng baby ko. Manang-mana sa tatay. Baby, oh. Sige. Lo! Oh, Lo. Lo, kain na, Lo. Tara, Lo. Kain na po. Ano ba yung nakita ko mga nakaimpake sa loob? Lo, lumalaki na po itong si Sara eh. Gusto pa rin namin ni Arlene na mag-aral po siya sa Maynila. Iba pa rin po doon. Saka magkatrabaho po kami pareho para makaipon. Kung akala ko pa naman, sasamahan niyo ako hanggang sa huling hininga ng buhay ko. Kaya sa'yo ko pinamana itong lupa eh. Nasa langit na kayo, gusto niyo pang balikan ng impyernong Maynila na yun. Sinasabi ko sa'yo, mapapaso kayo, masusunog kayo. Sa kabila ng babala ni Lolo Jerry, nagpasya pa ring umalis ni na Arlene at Obet kasama ang kanilang anak na si Sam. Dahil panatag ang kanilang loob na maayos na ang lahat. Bumalik sila sa dati nilang nire-rentahang lugar at nakahanap ng mas malaking kwarto para sa kanilang mag-aama. Ang hindi nila batid, isa palang mahabang kalbaryo ang kanilang tatahakin sa kanilang pagbabalik sa impyernong Maynila. Hoy! Nandiyan ang mga malas! Isa na mong tindahan dyan!
mag-alala. Hanap agad tayo na magtitirahan. Hello, Han? Kamusta kayo ni Sarah? Ano nangyari? Ito naman, may nangyari agad? Wala, okay kami. May sulat ka kasi dito. Binuksan ko na may package daw na padala ang ate mo. I-claim mo sa post office bukas. Sige. Makalipas ang ilang linggo, muling nakatanggap si Obet ng sulat na ipinadala naman sa isang sikat na courier company. Sa pagkakataong ito, naniwala si Obet na ito ay galing na talaga sa kanyang nakatatandang kapatid mula sa abroad dahil may ipinadala raw talaga ito para sa kanya. Naku sir, kung ako po sa inyo, umalis na po kayo. May ilang beses na pulis na po kasi napupunta rito. Tinatanong ko natanggap niyo na daw po itong mga sulat na to. Ano ba? Sige po. Halika na, baby. Halika na. Bilis, anak. Sumadap. Attorney. Oh, Robert. Attorney. Maraming salamat. Pasensya na po sa abala. Walang-wala po kasi ako ngayon eh. At, Attorney, takang-taka po ako. Ba't pa po may lumabas na sa pina ngayon? Pagkakaalam ko po, Attorney, wala naman po nagsapang ng kaso sa akin. Robert, I traced the dates of these letters. 2 taon ka nang pinaghahanap pala ng pulis. Alam mo, malas mo. Natuntun ko sa nakatira ngayon. Pero huwag ka mag-alala. Ayon naman sa affidavit mo, self-defense ang naganap, kaya wala kang kasalanan. Dahil pinagtanggol mo lang ang puri ng iyong asawa at ang buhay ninyong dalawa. Hayaan mo, aasikasuhin kung napawalang bisa ang mga Tabares, ha? Maraming salamat po, Attorney. Asahan ko po yun. Akong bahala. Sa totoo lang po, Attorney, gusto ko na po talaga masaray ang kaso na yan eh. Para po makalimutan po ng asawa namin yung bangungot na nangyari noon. Sige, akong bahala. Pasok sa office ka, ha? Sige. Pare, yan na. Yan na sa object ko. Ready ka lang. Tara, anak. Punta ka muna sa kotse, ha? Robert De La Cruz, sumama ka sa amin ng maayos. Marami kang dapat ipaliwanag. Tay, bakit po kayo hinuhuli? Sir, anak ko po yan. Nakikiusap po ako, huwag niyo po kayong papausas. Pakiusap lang. Sige, ayaw na, malapit mo. Tara. Obet! Ano nangyari dito? Akala ko ba? Sa pili. Chief, the warrant arrest of Robert De La Cruz has been temporarily lifted until further notice. You have no right to detain him. Sige na, makakauwi na kayo. Salamat po. Sige na, Robert. Salamat po talaga. Chief, that has been settled. You have no right to detain him.
lumalaki na si Sarah. Gusto pa natin ng isa pang anak, pero hindi pa rin natatapos yung kaso mo. Talagang ayaw tayong tigilan ng nanay ni Jude. Wala kang dapat ikabala dahil kakapin natin ng katotohanan ng wala akong kasalanan. Makikita ng korte yun. Hindi ako makukulong. May hustisya, Arlene. Pinagdarasal ko lang na sa atin pumanig ang Diyos. O ba't hindi ko alam kapag makulong ka, baka ikaw mamatay ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makukulong. Anong kailangan mo? Bakit ka pa marito? Aling Delia, pumunta ho ako rito dahil gusto ko makiusap sa inyo. Sana magawa niyong urong yung kaso laban sa asawa ko. Iurong? Bakit? Alam niyo naman ho na walang kasalanan si Obet dito, di po ba? Si Jude yung lumusob sa amin. Kami yung biktima dito. Kayong biktima? Anak ko ang pinatay ninyo! Anak ko! Nagawa lang yun ni Obet dahil gagahasayin ako ni Jude. Pero hindi niya sinasadya yun. Hindi naman namin gusto mangyari yun eh. Pero kung hindi ginawa ni Obet yun, kami yung mapapatay. Sana maintindihan niyo naman ako. Kahit siya pang pinakagago, siya pang pinakawalang kwentang tao sa mundo, anak ko pa rin siya. Hindi niyo siya dapat pinatay. Walang inang hindi hahangad ng hustisya sa pagkamatay ng anak niya. Tandaan mo yan. Aling Belia, parang awa niyo na hindi ko kaya na wala yung asawa ko. Ina rin kayo katulad ko. Sana maintindihan niyo yung sitwasyon ko. Ay! Salamat ng tindahan! Wala akong panahon sa'yo. Aling Belia, parang awa niyo na. Ay! Importante sa akin yung asawa ko. Wala siyang kasalanan dito. Korte na ang magdesisyon. Itinuloy pa rin ang pagsampa ng kasong homicide laban kay Obet. Inilaban ng public attorney ang depensa ni Obet na ipinagtanggol lamang nito ang puri at buhay ng kanyang asawang si Arlene. Umabot sa halos 2 taong paglilitis. Sa kalagitnaan nito, muling nabuntis si Arlene hanggang sa dumating ang araw ng paghahatol sa kaso ni Obet. The court hereby finds the defendant, Robert De La Cruz, guilty for the crime of homicide. He is sentenced with imprisonment for a minimum of 6 years and 1 day, up to 12 years and 1 day. He is ordered to pay the heirs of the victim in the amount of 50,000 pesos as civil indemnity plus 50,000 pesos for moral damages. Atty, ba't ganun, Atty? Atty, ba't ganun? Tama na yan. Tara na! Tay, maawa po kayo sa tatay ko. Tama na. Ba't ganun, Atty? Tama na! Attorney Talampas, ano kaya nangyari dito sa kaso ni alias Robert De La Cruz na self-defense pero na convict siya sa homicide?
Sa tingin ko, hindi na-prove yung claim of self-defense. Kasi sa mga kaso na ang akusado ang claim niya ay self-defense, ay meron na po kagad itong admission of guilt. Ibig sabihin... yes! Inaamin niya, pinatay ko, kaya lang pinagtanggol ko yung sarili ko. Ika niya, ano po? Right po. And then? Kung hindi mo na mapuprove yung anggulo ng self-defense, mapupunta na dun sa conviction of homicide. So nakulangan ang korte sa mga ebidensyang pinresinta ng defense para ma-prove nila yung claim of self-defense. Kasi ang kailangan po sa self-defense, clear and convincing evidence. Tony, bakit naman naging gano'n yung desisyon? Wala namang kasalanan si Obet sa nangyari. Ginawa ko ang lahat, Mrs. Pero ayon ho dito sa dokumento, sobra ho sa nararapat ang ginawa ng asawa ninyo. Dahil pinatayin niya ang nagtangka sa inyo. Dapat sinaktan niya lang ito at saka tumakas kayong mag-asawa. Saka kayo nag-file ng demanda, attempted rape at saka trespassing laban sa kanya. Pero ang nangyari, sinaksak niya ng 3 beses at tiniyak niyang patay ang biktima. Basahin niyo. Yung ginawa ni Obet, pinagtanggol lang niya ako. Pinagtanggol lang niya ako sa hayop na yun. Naiintindihan ko. Hindi naman niya sinasadyang mapatay yun eh. Naiintindihan ko. Hayaan niyo, mag-a-apila ho tayo sa higher court. Mrs., meron pa ho akong hearing mauna na ako sa inyo. Saka kung meron ho kayong kailangan, tawagan niyo ng sekretarya ko, ha? Mauna na ako sa inyo. Obet! Namiss din kita eh. Musta ka? Mahirap talaga dito eh. Obet, huwag tayo mawala ng pag-asa, ha? Sabi naman kasi ni attorney, pwede pa naman tayo tayong umapela. Hindi ako nawawala ng pag-asa, Arlene. Dahil ko pati pag-asa, mawawala. Hindi ko na alam kung bakit gusto ko pa mabuhay. Huwag ka ganyan, Obet, ha? Kailangan maging matatag ka. Nandito lang ako. Mga anak mo. Gusto ko magkasama pa kayo ng bunso natin, ha? Bakit? Nanganganak na yata ako. Guard! Tulong po, panganganak po yata. May masama ko. Hindi na kayo sa infirmary. Tulungan niyo po. Guard, tulungan niyo po asawa ko. Obet! Obet! Hindi kayo asawa. Yung asawa ko, Guard. Guard, yung asawa ko eh. Sige po, ma'am. Una na po ako. Salamat. Arlene, mag-isip-isip ka na. Saan? Sa palagay ko, hindi na makakalaya si Obet eh. Kahit umapila pa kayo, wala eh. Hindi pensa nyo. Kahit anong gawin nyo, napatay nyo rin. Minalas lang si Obet sa hukom na na-assign sa kanya. Ayoko namang mag-isip na mawalan ng pag-asa. Totoo naman na may pag-asa. Kung iiwanan mo na yan si Obet, noong ko pa naman kasi sinabi sa'yo, wala ka naman mapapala dyan sa patay gutom mong asawa eh. Hindi ka naman nakinig sa akin. Nay, asawa ko nga si Obet. Nanay ako ng mga anak niya. Alam ba doon na hindi niyo maintindihan at matanggap? Ako ang ayaw mong intindihin. Simulat sa Paul, kapakanan mo lang naman ang iniintindi ko. Di ba? Puro kapag-ibig. Hindi ka nakikinig sa akin. Pero natatandaan mo ba yung dati mong manliligaw? Si Billy, yung galing Canada. Alam mo, nandito siya. Mahal na mahal ka pa rin.
Pasok. Arlene, para sa'yo. Kamusta ka na? Arlene, gaya ng pangako ko sa'yo, binalikan kita. Pinatutunayan ko sa'yo na mahal talaga kita. Pati yung mga anak mo, kaya kong panagutan. Ayan, Arlene. Pwede pang mabago kinabukasan yun ng mga apo ko. Iwanan mo na yan si Obet. Sumama ka na kay Billy. Total, di ba, Billy? Mamahalin mo naman na tunay na anak ang mga apo ko, no? Nay, naririnig niyo ba yung sarili niyo? Alam niyo ba yung sinasabi niyo? Alam niyo ginagawa niyo sa akin? Ginagawa niyo akong kriminal. Ginagawa niyo akong immoral na asawa, walang kwentang ina. Pero alam niyo kung sinong walang kwenta dito? Kayo! Wala kang kwentang ina. Umalis na nga kayo dito bago ko kayo tuluyang mabastos. Umalis na kayo! Akin yung anak ko! Hindi niyo maintindihan. Asawa ko nga si Obet. Di ko iiwan yung tao. Mga hayop kayo! Umalis na nga kayo! Bahala ka na nga sa buhay mo! Umalis ka na, Nay! Buong puso at lakas ng loob na itinaguyod ni Arlene ang kanyang dalawang anak habang nakakulong si Obet. Ano po kailangan nila? Para po kay Robert de la Cruz. Si Arlene po ako. Andiyan po siya. Sige po. Ay, ayan na pala. Salamat. Obet! Wala rin siyang kasawa-sawa sa pagdalaw kay Obet. At kasabay nito, sinimulan niya rin ang sari-saring maliliit na negosyo na maaari niyang pagkakitaan na hindi naman umaagaw sa kanyang oras para sa pangangalaga ng kanyang dalawang anak. Hello? Sige po. 5 dosenang cupcakes. Kailan niyo po kailangan? Ganun ho ba? Kanya ring ipinagpatuloy ang pag-apela sa kaso ni Obet at unti-unti siyang nag-ipon para makapagpiyansa si Obet at pansamantala itong makalaya. Sir, salamat po. Salamat po talaga. Sir, maraming salamat po. Sir, mauna na po ako. Sir, salamat po ulit. Ingat ka. Ingat ka. Baby, basta ka naman. Arlene, salamat. Salamat na hindi mo ko iniwan sa kabila ng lahat. Ikaw din, Obet. Salamat. Dahil tinaya mo yung buhay mo para sa akin. Para sa mga anak mo. Dahil yun ang tama. Ang obligasyon ko. Mahal na mahal kita. Kayo. Aling Belia, ano pong... Huwag mo nga akong pinupo na parang nire-respeto mo ako. Yung buhay ng anak ko, hindi mo na-respeto. Eto kayo, nakalaya at nagpapakasaya. Nagpiyansa lang po ako, Aling Belia. Saan kayo papunta? Tatakasan yung kasalanan niyo? Ang pagpatay niyo sa anak ko. Hoy! Hindi ako titigilan at hindi kita nakitang nabubulok sa kulungan. Tandaan. Hustisya lang po ang habol namin, Aling Belia. Hustisya? Eh, paano ang anak ko na namatay? Hindi ba niya kailangan ng karampatang hustisya? Ha? Kung ganun lang din naman, bakit hindi na lang natin hintayin yung desisyon ng korte? Kasi ako bilang asawa ni Obet, gagawin ko ang lahat para makalaya siya. Dahil alam ko yun ang nararapat. Kung gagawin mo lahat para makalaya tong asawa mo, ako bilang ina, gagawin ko lahat para makamit ng hustisya ang anak ko. Ilang beses ko po bang uulitin sa inyo? Anak nyo may kasalanan sa nangyari. Kung hindi ko siya napatay noon, sigurado nasa kulungan siya dahil sa pagtangka niyang panggagahasa sa asawa ko. Hoy! Mas gugustuhin ko may anak ako na pinupuntahan sa kulungan kaysa isang anak na pupuntahan ko sa cemetery.
Tandaan mo yan! Hindi ako titigil lang kat mabumulong ka doon! Tandaan mo! Hayop ka! Baby, humingi ka lang dyan. Ano, okay ba? Okay. Ermin, dahil mo ng guess. Kaya mo ba, Han? Kaya ko na. Sige. Konti na lang. Dalawa na lang. Konti na lang ba? Yeah. Yun. Yan. Yan. O ano, kulang. Yung star na lang. Wala pa, yung star, baby. Oh, Gusto mo Sarah. na yung star? Ayan, ilagay mo na. Kaya mo ba? Teka, kakarigay kita. Ayan. Yeah, good job! Yan! Ang galing-galing naman. Merry Christmas! Merry Christmas, Han. Merry Christmas! Merry Christmas! Pasko na, tulog ka pa rin. Ay, nagising na. Arlene. Mahal. Salamat. Salamat sa pakikipaglaban mo para sa akin. Wala akong pinagsisisihan. Dahil alam ko, maninis ang konsensya ko. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang asawa para ipagtanggol ang pinakamamahal niyo sa buhay. Eh, kasi naman tong asawa mo eh. Walang ganda yung kapantay. Katulad ng pagmamahal ko sa'yo, walang kapantay. Obet, kung totoo man yung banta ni Aling Belia, gusto ko malaman mo kahit ituloy niya yung kaso, kahit ilang beses kanya ipakulong, gusto ko malaman mo na nandito lang ako. Nandito lang ako, pati yung mga anak mo. Maghihintay kami na muli kang lumaya. Anong naging epekto niyang pangyayaring yan doon sa relasyon ninyo ng mag-asawa at pati sa mga anak mo? Labis ko kaming na problema noon. Tapos sa mga anak ko, na gulat na lang nila bakit nandun na ako sa pulungan. Kaya umiiyak po sila noon. Pinakita po naman ng misis ko na mahal niya ako. Hindi naman niya ako iniwan sa ere. Hanggang sa makulong ako. Oo. Hanggang sa makalaya ka? Opo. Oo. Okay naman po. Siyang nag-alaga sa sa mga bata. Habang nasa loob ka, paglabas mo, maayos pa naman yung pamilya mo. Ibig mo sabihin, ano? Maayos pa naman po. Oo. Sa mga bata, kamusta sila ngayon? Palagi ko pong pinapaliwanag sa kanila na huwag niyo masyadong isipin yon kasi pag laki niyo, maintindihan niyo rin si Papa siyang ginaganon po sila. Okay naman. Bakit? Anong tinatanong sa'yo ng mga bata? Minsan may time na, ano ba yun si Papa, nagnanakaw ba? Ba't nakulong? Tapos yung misis ko na lang ako nagpapaliwanag sa kanila. Paano pinapaliwanag ng misis mo? Sinasabihan na lang po na na si Papa niyo hindi naman kasalanan yun. Okay. Nakakalaya din yun. Tapos yun, sabay-sabay silang pumupunta doon. Pumupunta sa iyo at binibisita ka. Anong mapapayo mo sa kanila? May papayo ko na lang po na huwag na lang makalimot mag-pray po dahil God na lang po ang bahala.
Huwag mawalan ng pag-asa tulad ko. Maraming salamat sa iyo, Obet. Thank you, ma'am. Salamat po. Maraming salamat. Thank you. Sa bawat krimen, maraming anggulo ang dapat imbestigahan para matunto ng punot dulo at ang buong katotohanan. Sa bawat pagpaslang, maraming ibang tao ang nabibiktima. Maraming buhay ang nasisira at higit sa lahat, maraming mga asawa at mga anak na nauulila. Ika nga, crime does not pay. At kung minsan, masakit mang aminin, justice is not served. Pero ating pakatandaan, wala sa ating mga kamay ang batas. Wala rin tayong karapatang bawian ng buhay ang ating kapwa at wala rin tayong karapatang mang-agaw at pagsamantalahan ng asawa ng iba. Yan ang batas ng Diyos na ating dapat isapuso. Ngayon, bukas at magpakailanman.